Iniimbestigahan na ng Justice Department ang sumbong ng ilang kaanak ng missing Sabongeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Don Patidongan. Pinadidiin pa siya bilang mastermind sa kaso. Samantala, may mga nakuha ulit na bungo at buto ng tao sa Taal Lake. Nakatutok si Salima Refran. Takang-taka ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa inilapit umano sa kanila ng mga nagpakilalang pulis CIDG. Gusto umano ng mga pulis na kasuhan nila ang whistleblower na si Don Patidongan at idiin bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si and sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Don Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Don? Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kong palabasin, sila Sir Don, yung may kasalanan po talaga sa lahat o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Ang insidenteng ito nakarating na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Matatanda ang hiningi ni Remulla kay PNP Chief Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa issue ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, vine-verify pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Samantala, matapos ang isang linggong suspension sa diving operations dahil sa masamang panahon, nakakuha ng bungo at iba pang buto ng tao ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake kahapon. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin May ngipin na kasama. May DNA rin yun kasi parang buong buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Tulad ng mga naunang nakuhang buto, dadaan ang mga ito sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Nakuha ang mga buto sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Sumailalim naman sa dagdag na interviews ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Samantala, ang abogado ng 12 pulis na pinahaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabongero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.